Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapatindig ng inyong balahibo? Sa episode na ito, matutunghayan natin ang Sumpa ng Balete, isang kwentong puno ng misteryo at kababalaghan. Isang lumang floppy disk ang magdadala sa atin sa kakaibang mundo ng isang laro na tila may sariling buhay. Ano ang mangyayari kay Jericho at ano ang lihim na bumabalot sa sumpang ito? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang katotohanan sa likod ng Sumpa ng Balete. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Jericho at maraming salamat sa inyong oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira ako ngayon sa Quezon City pero lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas. Naging mahirap ang buhay namin noon. Ngunit sa kabila nito, nakapagtapos ako ng pag-aaral sa Maynila. Sa universidad, nakilala ko si Dante na naging isa sa aking pinakamatalik na kaibigan at siyang nagbukas ng pinto sa isang karanasang hindi ko malilimutan. Nasa opisina ako ng Computer Science Department sa Universidad sa Maynila. Malamlam ang ilaw at tahimik ang mga computer na tila naghihintay ng utos. Isang araw, matapos umalis si Dante, binigyan ako ng access sa kanyang opisina upang kunin ang mga naiwang gamit. Sa pagpasok ko, sinalubong ako ng kalat at mga lumang kagamitan na matagal nang hindi nagagalaw. Ano kaya ang mga ito? Tanong ko sa sarili habang iniisa-isa ang mga gamit. May mga lumang floppy disk, keyboards at monitors na hindi na yata gumagana. Sa paghalughog, napansin ko ang isang larawan ni Dante kasama ang isang grupo ng mga estudyante. Bakit kaya iniwan niya ito? Bulong ko sa sarili. Habang nagliligpit, isang kahon na puno ng mga floppy disk ang aking natagpuan. Kinuha ko ito at dinala pa uwi. Iniisip na baka may magamit pa ako sa mga ito. Sa bahay ko sa Quezon City, inilatag ko ang mga gamit sa lamesa. Ang mga floppy disk ay nag-aantay na mabigyan ng bagong buhay. Isa sa mga ito, may tatak na Sumpa ng Balete, ay agad akong kinilabutan ngunit mas nanaig ang aking kuryosidad. Sumpa ng Balete, parang pamilyar ito, sabi ko sa sarili. Naalala ko ang mga kwentong kababalaghan na ikinukwento ng mga matatanda sa amin. Ano kaya ito? Tanong ko sa sarili habang inilalagay ang disk sa aking lumang computer. Nagbukas ang isang laro na may simpleng labyrinth. Sa una, ordinaryong laro lamang ito. Ngunit habang nilalaro ko, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Habang tumatagal ang paglalaro ko, napansin kong nagiging kakaiba ang pag-uugali ng asul na tuldok. Minsan bigla na lang nagbabago ng direksyon. Ang mga labyrinth naman, unti-unting nagiging pamilyar. Parang nakita ko na tong lugar na to, sabi ko habang tinititigan ang screen. Unti-unti kong nare-realize na ang mga labyrinth ay kahawig ng mga lugar na madalas kong puntahan. Mga eskinita sa Maynila, mga kanto na lagi kong dinadaanan. Nakakakilabot. Isang gabi, habang naglalaro ako, nakatanggap ako ng text mula kay Sonia, ang aking kasintahan. Jericho, may nararamdaman akong kakaibang presensya dito sa apartment, sabi niya. Bigla akong kinabahan. Huwag kang mag-alala, Sonia. Baka imahinasyon mo lang yan, sagot ko, pero ramdam ko ang kaba sa boses ko. Hindi ko maiwasang mag-alala. Pero kung gusto mo, pwede akong pumunta dyan, dagdag ko. Ngunit tumanggi si Sonia at sinabing okay lang siya. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin na para bang hindi ako nag-iisa sa kwarto. Sa huling antas ng laro, labis akong natakot nang makita ko na ang labyrinth ay isang pixelated na version ng aking sariling apartment sa Mandaluyong. Hindi ito maaari, bulong ko sa sarili habang patuloy na nilalaro ang huling antas. Ang bawat hakbang ng pulang tuldok ay nagmumula sa aking sariling galaw. Paano nila nalaman ang layout ng apartment ko? Tanong ko sa sarili habang lumalalim ang kaba ko.
Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ko ang malamig na hangin. Isang nakakatakot na presensya ang nagpakita sa aking harapan. "Sino ka?" Sigaw ko ngunit walang sumagot. Ang presensya ay lumabas mula sa screen ng aking computer. Ang mga mata ko'y hindi makapaniwala sa nakikita ko, parang bangungot na nagkatotoo. Nagsimula ang lahat nang makita ko ang pixelated na version ng aking apartment sa laro. Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa screen ng aking computer. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Takot na takot ako, pero hindi ako makaalis sa harap ng computer. Biglang lumabas ang nakakatakot na presensya mula sa screen. Hindi ko maipaliwanag ang itsura niya pero naramdaman ko ang malamig na kamay nito na bumalot sa aking leeg. "Please, huwag!" Sigaw ko pero walang awa ang nilalang. Parang bingi siya at patuloy lang ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak. "Tulungan niyo ako," sigaw ko ulit, ngunit tila ako'y nag-iisa sa mundong ito. Ang aking mga mata ay unti-unting napapikit habang ang aking katawan ay bumagsak sa sahig. Sa huling sandali, naalala ko ang mga kwento ni Dante tungkol sa sumpa ng balete. Ito na ba ang katapusan ko? Tanong ko sa sarili ko. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakaligtas. Ang huling nakita ko ay ang computer na patuloy na nagpapakita ng labyrinth ng aking apartment. Ang malamig na presensya ay nagiging bahagi na ng aking kwarto. Tila sinasakop ang buong paligid. Ang huling paghinga ko ay puno ng takot at panghihinayang. Iniwan akong walang buhay sa harap ng aking computer. Ang sumpa ng balete ay totoo at ako ang naging biktima nito. Mga kaibigan, natutunan natin na ang kuryosidad ay minsan nagdadala ng kapahamakan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Can't wait to see you sa next upload. Hanggang sa muli, ingat kayo. Baka may sumusunod na sa inyo.